Ang nagmamahal ng totoo, ang nakakaunawa ng tunay na kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal at pinahahalagahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay sorrows. Bago po tayo magpalalim sa atin pong pagninilay ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag pong kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging online missionaries at media evangelizers. Mga kapatid, pagkatapos ng pagdiriwang natin ng Triumph of the Cross kahapon, ngayon naman ay ating pinagdiriwang ang Our Lady of Sorrows na tumutukoy sa ating mahal na ina, Mary, Our Lady of Sorrows. And siguro magandang tingnan at inaanyayahan tayo ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito to look at our own sorrows in life. Ano ba yung mga kalungkutan mo sa buhay? Kanino ka malungkot? Saan ka malungkot? Mapapansin po ninyo, nalulungkot ka, lalong-lalo na kapag may hindi magandang nangyari. Nalulungkot ka kapag mayroong mahalaga, mahal mo na nawawala sa iyo. Talagang malulungkot tayo. Ibig sabihin, yung kalungkutan ay hindi maihihiwalay sa pagmamahal. Yung kalungkutan ay hindi maihiwalay sa pagpapahalaga. Sapagkat nalulungkot ka, kapag nawala sa iyo, ay mahalaga sa iyo at mahal mo. Yon ang tunay na kalungkutan. Nalulungkot tayo kasi ang nawala, mahal at mahalaga. Sa pagdiriwang natin ngayon, si Maria ang Our Lady of Sorrows. Sabi nga, yung buhay daw natin parang misteryo ng Santo Rosario eh. 'Di ba? Ang Rosario merong misteryo ng tuwa, misteryo ng hapis, misteryo ng luwalhati, at nadagdag yung misteryo ng liwanag. Ganun yung buhay natin. Pero ang tinutukoy na misteryo dito sa Santo Rosario ay buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga yung misteryo ng hapis, yung sorrowful mysteries, are actually the episodes in the suffering of Jesus. Suffering and death of Jesus. Ito yung mga pinagninilayan natin sa Santo Rosario. Kaya nga, yung Rosary is not actually centered on Mary, but this is actually centered on Jesus. Para bang pinagninilayan natin yung buhay ni Jesus sa pamamagitan ng mga mata ni Maria. Kaya nga yung title na Our Lady of Sorrows is actually in reference to Christ, to Jesus. Dahil yung kahalagahan ni Maria and the titles given to Mary are actually in reference to Jesus. Kaya nga yung Our Lady of Sorrows, ibig sabihin, yung sorrows na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang misteryo ng hapis ng ating Panginoong Jesus. Why? Because Mary loved Jesus so much that her whole life is actually in reference to Jesus. Kaugnay kay Jesus. Kaya nga kung anong kalungkutan ni Jesus, kalungkutan ni Maria. Kung anong galak ni Jesus, galak ni Maria.
Kung ano ang kadakilaan ni Jesus, kalulhatian ni Jesus, yun din yung experience ng kalulhatian ni Maria. Being a mother. Mga kapatid, magandang tingnan. Ano ba yung kalungkutan ni Jesus? Siya nagpakasakit para sa atin. Siya namatay para sa atin. Ang kalungkutan ni Jesus ay walang iba, kundi tayo. Tayo na napakaliit ng pananampalataya sa Kanya. Tayo na napakaliit ng tugon sa pagmamahal niya. Tayo na napakaliit ng pagnanais na sumunod sa Kanya. Tayo ang kalungkutan ni Jesus. Dahil mahal tayo ni Jesus. Ang bawat taong nalalayo sa Kanya, ang bawat taong naliligaw, tumatalikod sa Kanya, ang kalungkutan ni Jesus. Bakit? Tulad ng nasabi ko, mahal tayo ni Jesus. At ang taong nagmamahal ang nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng kalungkutan dahil sa pagkawala. Kaya nga mga kapatid, ang kalungkutan ni Jesus ay kalungkutan ni Maria. Pero itong kalungkutan na ito ay hindi gagawin tayong duwag. Minsan kapag tayo nalulungkot, ayaw na natin. Naduduwag na tayo. Pero alam niyo po, ang kalungkutan ni Maria, ang kalungkutan ni Jesus. Kung ating mapapansin, Jesus was standing on the cross. Mary was standing at the foot of the cross. They are both standing. Ang Panginoon nalulungkot, nagdurusa. Si Maria sa paanan ng krus, nalulungkot, nagdurusa. Pero nakatayo, naninindigan. At ang paninindigan na yon ay pagmamahal. Mga kapatid, malungkot si Maria, pero nakatayo. Ang Panginoong Jesus malungkot, pero nakatayo. Sana tayo rin, sa kalungkutan natin, nagmamahal pa rin, naninindigan pa rin, nakatayo pa rin, hindi sumusuko. Ano man ang pagdaanan, hindi susuko. Mahal tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, humaharap din kami sa iba't ibang mukha ng kalungkutan sa buhay. Sa maraming pagkawala ng mga mahalaga at mahal namin sa buhay. Subalit Ikaw ang nagiging katatagan namin. Tulungan mo kami, huwag mo po kaming pababayaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.